Magandang araw mga higala, Remus is back sa ating panibagong video about NGK spark plug original at itong spark plug na imitation o peke. Dahil maraming nagtatanong sa atin about dun sa previous video natin na original versus fake na spark plug. So this video is not sponsored, gusto ko lang maging aware din kayo sa pagbili ng original NGK spark plug, dahil ito kapag peke ang nabibili niyo is nakakasira po ng motor. Kung mapapanood niyo yung previous videos ko about NMAX na naputol yung spark plug, so baka ganun ang mangyari. So maging aware tayo, dahil yung mga nag-i-imitate nag-upgrade na rin, kumbaga halos gusto nilang gayahin talaga yung ating original spark plug. So kapag hindi ka marunong tumingin ng ating NGK spark plug original, ay baka ikaw ay mabiktima ng mga fake NGK spark plug. So tara, samahan niyo ako, isa-isahin natin yung itong original at itong peke. So yan, makikita natin sa actual lahat ito dahil may comparison na tayo sa original at peke. Okay, let's go mga higala. Ito na yung ating dalawang spark plug, yung fake NGK tsaka original. So isa-isahin natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawang to. Ito yung original at ito yung fake o imitation na tinatawag. Okay, yan. Itong isa, nabili ko to sa online, yung isa dun sa may naglatag lang ng tindahan. Yun, napansin ko kakaiba yung sticker. So isa-isahin natin, buksan natin to. C7, buksan natin yung C7. Ito yung original. Buksan din natin yung C7 dito sa peke na spark plug. Okay. Kung appearance lang yung ating titingnan, halos wala talaga siyang pinagkaiba. Walang pagkakaiba, oh. Kung hindi talaga natin sisipatin kung ano yung pagkakaiba ng spark plug, diba? Kaya nga marami talaga tayong mga bumibili ng spark plug na hindi na alam kung saan yung peke o yung original, diba? So umpisahan natin sa dito sa may pangalan ng spark plug. Sa pangalan ng spark plug, makikita nyo mas dark itong sa sa peke compare natin dito sa original. Kita nyo, medyo may pagka, ito kasi dark color ito may pagka brown konti. Din pangalawa, yung pinaka dito sa powder coat, dito sa powder coat nya, nakikita dito sa gilid ng spark plug, ito meron talaga nakikita dito sa gilid nitong ceramics. Ito sa kabila hindi mo makikita kung meron kasi yung pinaka nutshell nya fitted talaga dito, so wala kang makikita. Dito sa original meron pa rin. And then yung sa ceramics nya, makikita nyo. Kita ba? Pag ganyan konti yung pinaka yung pinaka shell nya, ito mo parang pa-curve palabas din siya. Pa-curve palabas yung itong ceramic dito papunta sa bakal, diba? Yung naka-attach dito sa nutshell. Medyo may pa-curve siya palabas. Unlike dito sa isa,
straight lang talaga pababa. Makikita mo na yung powder lang dito sa gilid. Powder na yung nakikita nyo. Pero straight siya pababa. Okay. Then next natin titingnan is yung kanyang 4-digit number. Ito, meron. Nilalagyan na rin nila ng 4-digit number. Kasi nung may mga peke na walang 4-digit number. Diba? Titingnan natin yung iba. Kung may 4-digit number. Ito yung medyo luma ko na nabili. Wala siyang 4-digit number. So ngayon, ang ginawa nila, yung mga nagka-counterfeit o imitation, nilagyan na rin nila. Ini-improve na rin nila yung kanilang panggagaya, di ba? Kita nyo. Wala. So itong isa, check din natin yung CPR6. Meron na sila nilalagay. So yun nga, ini-improve na rin nila yung kanilang panggagaya. Tingnan natin yung CPR6 na original. CPR6 original. Meron. Okay. And then, ang next nating titingnan dito is itong kanyang washer and thread. Tigas naman ito. Grabe, tigas naman nila. Washer and thread. So, dito sa washer, diba ito yung original. Washer and washer. Kita niyo ba yung yung thread niya dito sa gitna? Parang hindi siya perfect na pagka parang mayroon siyang parang sa gitna Ito parang lubog. Pati dito sa kabilang side mayroon din parang lubog. Katulad dito sa original, meron mang lubog yung pinaka-lock niya. 1, 2, 3. Tatlo yung parang sinisil para hindi malaglag yung washer. Dito sa peke, 2 lang. Ito isa, 2. Wala ng pangatlo. Ito pangatlo maliit, hindi pantay-pantay pagkalagay. And then yung kanyang thread, makikita nyo yung thread. May gaspang pa rin yung thread ng peke. Kumpara dito sa original, fine thread talaga siya. Yung peke magaspang pa rin. Makikita mo yung gaspang dito sa peke. Compare natin dito sa original. Okay. Same din siguro dito sa mga ibang peke. Magaspang. Yan ito. Magaspang din. Hindi ka nang gaganda yung thread niya. Compare natin dito sa original. May pagka tinan mo sa original nakikita mo sa ng thread pino. Yun sa pangalan din ng Injika, mas makapal yung sulat, mas malaki yung font dito sa original kumpara dito sa kanila na manipis yung sulat. Okay. And then next nating titingnan is yung kanyang box. Dito sa box makikita
Ito nga yung box natin. Box ng original. Ganyan. Ganyan kulay. Yung peke naman. Nakita natin yung peke. Ito yung luma eh. Dati kasi yung luma, parang medyo may pagkulay madumi tingnan. Madumi yung kulay. You know, ito kakaiba ng kulay. Ito, medyo may pagka-yellow na yung ginagamit nilang karton. Dito, standard pa rin na white. Okay? Yung isa pa, natin titingnan, yung pinaka SGC sticker. Nakikita mo. C7, saan yung C7 sabi na? Nakikita natin sa box kasi. Ayan. Kung titingnan mo maigi yung box ng SGC sticker, yan, makikita mo. Dito kasi, parang straight lang, magaspang talaga na straight pa ganon. Dito sa kanila, alam mo yung parang sa likod may parang box-box, naka-cross-cross yung ano, yung SGC sticker. Yun na. Ibang-iba, di ba? Pagka bumili kayo, dyan pa lang, titingnan nyo pa lang dyan. Alam nyo na kung peke o hindi. Kasi ito, wala kang masyadong masasalat na gaspang. May gaspang siya, pero hindi katulad dito. Hindi katulad dito na talagang masalat mo talaga yung gaspang. Okay? Iba-iba kasi ito eh. Ito yung una nila. Yung dati nila, ito mga peke, yung peke mo natin, ano na lang. Yung dati nilang, sticker, ganyan. Or, baka marami na rin gumagawa, o gumagaya, marami nang gumagawa. Ayun tinan mo. Ito yung medyo latest nila na ginaya. Medyo halos parehas na ng SGC sticker. Diba? Yan yung tatlong SGC sticker na fake, piniki na rin nila kumpara dito sa ito, SGC sticker talaga na original. Nakikita mo, original. Okay, tsaka ang kagandahan ngayon mga higala, ang ginawa since na marami nang kumakalat sa market na spark plug, binago na rin ng NJK Philippines yung ating box. So ang ginagamit natin is itong kuha lang ako ng dalawa. Ito na. Ito na yung bago ngayong packaging ng ating spark plug. Kung may mabili man kayo ngayon na ganitong spark plug, pag sigurado kayo sa tindahan meron pa to, kasi hindi pa naman talaga totally nauubos tong stock ng ganitong box. Kasi sa ngayon yung ginagamit ng box is ito na. Halimbawa ito yung ito CPR6 so nangyari, tingnan na siya. Huwag kayong mag-alala guys pagka may nabili pa kayong CPR6 na ganito yung packaging. Tsaka ito yung niya, original pa rin yan. Basta nga sigurado kayo sa tindahan. At makita nyo dun sa pinakita ko kaninang pagkakaiba. Kapag nakita nyo na nandun pa rin, ibig sabihin original yun. So magiging ito na yung bagong packaging ng CPR6. So ang nakalagay dito sa gilid, made in Thailand. Thailand siya. At may mga nagtatanong pala sa akin. Yung sinasabi kasing made in Thailand, ang ibig na naman sabihin yan is doon inassemble yung ating spark plug. Kasi hindi naman kaya pagka sa Japan lang sila gumagawa. Kumbaga nagba-branch out lang sila sa Thailand. Okay? So ngayon, ang ginawa nila, itong CPR6 is manufactured na to ng Japan. Sa Japan na ulit ito. Siyempre, buong mundo ba naman susupply mo ng spark plug? Hindi pwedeng sa Japan lang tayo hindi pwedeng sa Japan lang tayo kukuha na manufacturer. Kulang na lang maglagay na rin dito sa Philippines eh.
pero hindi pa. Kaya sa Europe, US, saka sa Asia, Malaysia, tsaka Indonesia, meron na yan silang mga planta paggawaan ng spark plug. Okay, pero same pa rin naman yung materials na ginagamit. Okay, so ito na, makikita nyo dito. Okay, so parehas to original. CFR6. So yun lang guys. So mag-ingat tayo kapag bumibili tayo ng spark plug. Dapat yung tindahan na ating binibilhan ay nakasiguro tayo na original yung kanilang spark plug, kasi isang spark plug lang maraming maidulot na sira sa ating motor kapag gumamit tayo ng peke. Gaya na lang nung may previous video ako na in-upload. NMAX, ang gagawin lang sana is i-check, tune up. Yung tinanggal natin yung spark plug na putol, di gastos malala yung customer. Walang ibang choice kundi tanggalin yung head ng kanyang motorcycle. So yun, ginawa natin. Pwede niyong panoorin sa mga previous videos ko kasi gumagawa din kasi ako ng motor. Okay, that's all mga higala. Sana may natutunan kayo at may idea na rin kayo about sa ating fake imitation NGK compare sa ating original NGK. That's all.